ka sa blankong bicameral conference committee report. Ipapakita ko for the first time. Ito po'y nagpaalam ako sa ating mga abogado. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Yung originally ay oral argument scheduled for today, April 1, 2, and 3 ng Korte Suprema. Kahapon po ay nabanggit ko sa inyo mga kababayan na nausog po ito ginawang May 19, 2025 alas 10 ng umaga. Hanggang doon lamang po yung ating pinag-usapan kahapon at konting backgrounder lamang at refresher bakit umabot ang kasong ito sa Korte Suprema. Subalit, maghapon ho kanina pinadala rin sa akin yung link. Meron po kasing isang kongresista na pumirma sa blankong bicameral conference committee report ay nagpahayag at ito po ay napabalita sa mga social media and news papers or newspaper na baseless, wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema. Ayokong sagutin at sinasabi nga niya na yung doon daw po sa enrolled bill walang blanco. At buong respeto ko po sa Korte Suprema, tayo po'y tumalima sa kanilang kind reminder. Hindi naman po gag order yun, kundi very very kind and subtle reminder from Senior Associate Justice Marvic Leonen na aralin yung ating mga gagawing komento na hindi naman ito maging disrespectful sa court, hindi naman maging disrespectful sa process, at hindi naman maging parang conditioning the mind of the court to favor one party over the other. Hindi ho, naobliga lamang akong sagutin sapagkat sinabi pong baseless yung ating petition sa Supreme Court. Let me just reiterate. Ang basihan po ng ating petition sa Korte Suprema kung bakit natin kwestiyon yung 2025 national budget ay apat. Unang-una, hinayjack po ng Vice-Cam yung National Expenditure Program, yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakialaman nila yan at talaga namang mangled beyond recognition yung ating 2025 national budget, way beyond the actual figures proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Pangalawa, unconstitutional dahil binigyan ng zero funding o zero budget bokya ang PhilHealth. Hindi po pwede yun dahil paulit-ulit itong sinasabi na bago po kayo makuha yung inyong pinaghirapan, tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung inyong tinatawag na mandatory contribution para sa PhilHealth. Ito po yung pangalawang ground natin ng unconstitutionality, that there is no way that the national government can propose a zero budget. But honestly, hindi naman nag-propose ang gobyerno ng zero budget. Pinakialaman lang po ng Vice-Cam. Meron pong allocation pinanukala ang tanggapan ng Pangulo. Subalit, nung dumaan ito sa Vice-Cam, naging zero yung funding ng PhilHealth. So, hinayjack nga talaga ng Vice-Cam yung NEP. Pangatlong ground po natin, higit na malaki po yung funding o allocation na binigay ng Vice-Cam sa public works. Bawal po iyan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Napakaraming provisions. But let me just center on two provisions of our Constitution. Both can be found in Article 14. First, Article 14, Section 5. Malinaw po dyan sinasabi na ang education sector shall be given the highest budget allocation or budget priority. Pag sinabi mong budget, pera yun. Budget nga Budget. Malinaw po sa Article 14, Section 5. Susugan pa po niyo yan ng Article 14, Section 1 na sinasabing right of every Filipino. Karapatan po ng bawat Pilipino to have full access to quality education
full access po sa quality education at all levels o sa lahat ng baitang o sa lahat ng grado. Malinaw po yan. So, yung patungkol sa education sector not receiving the constitutional directive to have the highest budget priority or allocation, violation po yan ng saligang batas. Panghuli, itong nagbibida-bidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawin kundi magbigay ho ng ayuda. Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, miyembro ka ng Bicameral Conference Committee, pumirma ka sa blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya naman, again, with all due respect to our Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din, the media and the public has the right to know informations and matters concerning public interest. Such as ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Malinaw po yan that the public has the right to have access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025. Yung pinagmulan yan, ulitin ko, pakita ko lang po ulit yung Bicameral Conference Committee report. Ito po yan, pirmado, nakita naman ninyo pirmado. At ang nandito po ay napakaraming blanco. Para lang ho, pangit kasi na magpag-gaslight po tayo Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Pagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas ho sa pahayagan na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayan po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco. Diba? Blanco yan There are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some so that to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng magpabatas na yan. Member po ng party list yan na walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa para lang makita ninyo. Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado ho nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong Bicameral Conference Committee report. At kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po natin mga Pilipino ito Hindi po private money ang budget, ito po'y pera natin mga Pilipino. At yun nga sa kabila ng panay blanco itong Bicameral Conference Committee report, ito po'y pinirmahan ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito isa na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you,
Wala ah. Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page, and this final approved, ratified and filed bicameral conference committee report. Na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya nung congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula, at nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, pinatatawag po ang presensya ni Senadora Grace Poe, ni Stella Kimbo, at yung mga miyembro po ng Technical Working Group, parehas ng Senado at ng mga mababang kapulungan. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihapla, subalit sila po ay sinasangkalang. Tandaan ninyo yung news report ni Congresswoman Stella Kimbo na ituloy po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan ng miyembro ng Technical Working Group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng Legislative Authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito eh. Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taunang budget. Ngayon, balikan po natin yung nagpapakalat ng fake news. Dahil isa po ako sa petitioner dito, kami po ni Congressman Sid Gongab, wala raw pong blanco yung Bicameral Conference Committee report. Naipakita ko po sa inyo. At sinasabi niya na yung daw pong enrolled bill doctrine, may nalalaman po itong enrolled bill doctrine. Dahil sinasabi kung meron daw pong pagkakaiba, yung GAA at yung enrolled bill, sasangguni ka doon sa enrolled bill. Dahil yun daw po yung authority o yun daw po yung magiging control kung ano yung tamang figure. Pag-usapan po natin yung enrolled bill. Sinasabi nitong miyembro ng party list na ito na pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee report at ang party list nito walang gawin kundi magbigay ng akap, ng AIX at kung ano-ano pang ayuda na hindi po tutugon sa problema ng gutom ng Pilipinas. Kaya po tayo nababangkarote. Ang sabi niya, yung daw pong enroll bill ay nagpapakita na walang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ito po ay pinagpaalam ko sa ating mga abogado dahil sila po ang mag-a-argue na niyan sa May 19. Ang aking pong layunin, ulitin ko sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, nais ko lang pong ituwid yung fake news at sinasagot ko lang itong fake news ng mambabatas na ito. Ang sinasabi niya, wala raw pong blanco sa Bicameral Conference Committee report. Baseless daw po yung ating petition sa Korte Suprema at in order daw po at above board ang General Appropriations Act o yung ating National Budget for 2025. Sinungaling po kayo. Pinakita ko, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito ho ay ipapakita ko for the first time. Ito po nagpaalam ako sa ating mga abogado, humingi po ako ng kopya. Ito po yung tinatawag na kopya ng enrolled bill. Yung binibida niya, wala raw pong blanco.
Pakitingnan nyo po maigi. Ito po ay sinertify. Ito po ay receive din nung araw ng liit eh. Ito po ay na-receive noong January 27. Ito po yan. January 27, 2025. Receive ng House of Representatives Archive Section. No? Yan. At dito po makikita ninyo, noong February 13, dahil ayaw po magbigay ng House of Representatives Bills and Index Service ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Ayaw nilang magbigay. Hindi raw po sumasang-ayon yung SecGen. At yung SecGen, kinakailangan pa raw pahintulutan o kinakailangan daw po humingi ng pahintulot sa Speaker of the House. Wala tayong aasahan dyan. Overrap nga eh. So itinuro po tayo, sinabi din ito ni Stella Kimbo na magtungo daw sa archive section at makikita daw doon yung enrolled bill at walang blanco. So sinunod po namin yung kanilang payo dahil masunurin po tayo, nagpunta po tayo dyan sa archive section. Humingi po tayo ng kopya at pina-certify po natin. Certified po ito eh. Ayan o yung bilog, pakitingnan po ninyo. Dahil ito'y certified, ayan, certified po yan. Ilang pahina po, pinili lang po natin. Certified po yan dito sa itong bilog na ito. Certified po yan. Certified din po ito. Makapal po yung enrolled bill. At yung pinaka-importanting pahina, para talagang patunayan natin, kasi mahalaga sa amin ang aming karakter, ang aming integridad, ang aming dangal. Kaya aking pinapasinungalingan itong fake news nung kongresista na nabibilang sa isang party list na walang gawin kundi magbigay ng ayuda. Pahirap po sa bayan yan. Ito, kayo na humusga. Certified po yan. Certified po yan. Certified po yan. Ano nakikita nyo? Walang pirma. Yung Secretary General ng House of Representatives, wala pong pirma. Yung Secretary ng Senado, wala pong pirma. Yung Senate President, wala rin pong pirma. Yung Speaker of the House. Hindi po namin gawa-gawa ito. Certified po ito. Certified po ito at wala po kaming control sa ahensyang ito sapagkat ito po'y nasa ilalim ng House of Representatives. Kaya ako po'y pinapakita ito, nais ko lang ituwid yung pagsisinungaling ng mangbabatas na yan. Alam mo ninyo dito sa ating pahina, kaya po ako nagkakaroon ng diretsahang ugnayan sa inyo para po may makuha kayong tamang impormasyon.